Good morning. It's January 30, 2025 at 6:18 a.m. Um, na naintindihan na natin yung market. So, video na lang ngayon is technical analysis explaining how it happens. So, this is the 5 minutes ng XRP. Ngayon, ito yung last resistance natin sa XRP. Right? And then, ito yung parallel na ginawa ko. Ito yung parallel na ginawa ko para ma-isolate yung last resistance. And then, ito yung trend line natin para makuha mo yung pre-market area mo. Ito yung dito nag-crossover. Short tayo. So, kunin mo yung pinakamataas. So, bali yan yung pre-market mo. Sell. Okay? Yung isang component. Now, ang susunod na component, itong resistance, support. To. Itong support na to. Kasi yan ang kailangan niyang i-break para mag-short siya. So, dito, binrake niya. Ito yung break niya. And then, bumalik siya pataas. Dito niya na-break. Dito niya na-break. Dito siya bumalik. So, ito yung sell short mo. Pero, yung sell short na yan, umaabot yan hanggang dito sa next possible short. So, i-measure mo lang from here to there. So, ito yung next possible short. Posible na lagpasan niya to. Ito. Posible na lagpasan niya yan. Doon siya papasok. Doon ka mag-short. Kaya ang stop loss natin, dito natin ilalagay. Okay? And then, ito na yung body ng kanya. Ito kukunin mo yung pinakamataas. Kung meron kang pinakamataas, kunin mo yung pinakamataas. Kunin mo yung pinakamataas kasi pinakamababa. Diyan mo ipoproject yung TP mo. Projection lang ng TP to. Yan. Yan kasi ang diyan nag-umpisa ang diyan ang pag lumagpas diyan, magti-TP ka na. Kung gusto mo. Safer 'yon. Entry ka na lang uli kasi alam mo na naman ang ginagawa mo eh. So ito, waiting for reversal yan. Okay? Kasi baka tumaas dyan eh. Ngayon, ito ngayon dito mag-umpisa yung body mo. Body mo. Yan. Ito, itong range na to, minsan humihinto dyan ito, humihinto yan, and umaangat. Itong area na to. Itong area na. Support yan eh. So, nagkakaroon ng consolidation dyan paminsan-minsan. Pero pag nalagpasan niya yan, ang susunod niyang lalagpasan is ito na. Itong last support. Pag nalagpasan niya yung last support na yan, malaki pa yan. With corresponds dito, hindi niya paabot yung overbought dito. So, ito meron tong chances na maabutin niya yung next bearish or bumaba yan dyan, umangat yan dito pero hindi niya mabe-break ito mga resistance na to. Hindi niya mabe-break yan kasi ito na yung high mo eh. Ito na yung last resistance mo, ito na yun. Diba? Ayun, katapat noong sa taas. Yan, tapat sila sa taas. Last resistance yan. Pag yan ang na-break, siguradong reversal ka na. Pero ito, mga resistance yan. Ito yung pinakamalakas. Yan. Pag na-break yan,
sa taas, malamang yung susunod niyan diretso na. Pero sometimes hindi. Buti na yung 'pag kasi na-break niyan, lumagpas ka na dito sa reversal mo, magse-sell ka na, okey? So, kung hindi niya malagpasan lahat 'yan, hindi din. Hintayin mo munang hanggang dito 'yan, eh, next possible entry, eh. Pagdating diyan bumabagsak 'yan, eh. Pero nasa inyo 'yan, desisyon niyo na 'yan kung magse-sell kayo or magre-re-entry na lang kayo. Kasi alam niyo naman ang gagawin niyo. So, kung sa 5 minutes konti lang ang stop loss niyo, okey lang. Pero kung nasa 1 hour ta's ganyan ang porma, siyempre paglabas niyan hindi niyo na hintaying bumalik do'n. Magre-re-enter na lang kayo do'n, gano'n lang 'yun. So, ang gagawin pupuwede niyong gawin 'to sa smaller time frame like 1 minute siguro para mas makita niyo, 'yan. Tulad nito 'no, oh, 'di ba? Ito yung, last support niya, ito yung last support niya, and then ito yung pinaka-strong na ito, ah, right, ito yung pinaka-strong na pullback niya, na-break niya na, oh. So, na-break niya na. So, ang drawing niyan is from here, na-break niya dun sa pinakamataas, oo, na-break niya sa pinakamataas. And then and then bumaba siya dito. So, dito nag-umpisa yung uptrend mo, 'to, ito uptrend mo, 'yan. 'Yan nag-umpisa yung uptrend mo. So, malamang mag-uptrend 'yan hanggang dito sa minark natin. Waiting for reversal tayo dito, hanggang dito. So, malamang. So, dito nag-umpisa yung regression mo, right? 'Yan, waiting for reversal saka regression. So, kung ime-measure natin 'to, kung magre-reversal siya pabalik, ito yung pinakamataas niya, hanggang doon, ayan, oh. Kasi ito yung kailangan niyang ito yung binrake niya, eh. Ito yung binrake niya, oh. So, from here, puwede yan umabot hanggang 1.6, dito, 'yan, 'yan ang area niya. 'Pag lumagpas pa niyan, for sure, reversal na 'yan, 'di ba? So, sa 1 minute 'yan, ito yung 5 minutes. Parehas lang din ng ginawa natin. So, 'yan yung detailed 'yan ang detailed ng, technical analysis natin. See, umaangat pa 'to. 'Pag umabot 'yan hanggang dito na hindi niya nilalagpasan 'to, o hindi niya nilalagpasan 'tong una mong ito, strong 'to, ito, strong 'to, pullback, okey ka lang, okey pa lang, okey 'yan. So, ibig sabihin ng bababa na rule 'yun, bababa na uli 'yun. Adjust mo lang ngayon 'tong, body mo. So, hanggang dito safe ka, kaya ka naglagay ng stop loss doon. Okey, ito body, waiting for reversal. Ayan, nagre-reversal na siya. Ayan, kaya may pre-market akong nilalagay, eh. Ayun, oh, malapit lagi 'yan sa bearish. 'Pag makuha mo 'yan, dito lang yung stop loss mo. 'Pag nakuha mo 'to, right, eto lang yung stop loss mo, konti lang ang lugi mo. So, puwede niyo 'tong gawin sa
kahit na anong time frame, ganyan ang porma and then paliliitin niyo ng paliliitin para makahanap kayo ng magandang entry dun sa malaking time frame. Like kunyari sa 45, right? Like kunyari sa 45, maghanap tayo sa 45. Eto, eto, yan, yan. Nakita niyo na 'tong 45 na 'to pababa, naghahanap kayo ng entry pataas, ida-dissect niyo ngayon 'to. Ito 'tong pinakamaliit na 'to, hahanapin niyo yung pinakamababang, 'yan, and then pupunta kayo ng 1 minute time frame. Dito sa 1 minute time frame, dito niyo ida-dissect yung entry niyo, right? So, anong pinakamalakas dito? Ito ang pinakamalakas na pullback. Kailangan ma-break niya 'yan, ta's bumalik siya. So, ang drawing niyo is like this way, tumaas do'n. So, ito 'yun, 'yan 'yun. Ano yung pinakamababang binalikan niya? Ito ngayon ang entry mo. Safest entry mo 'yan. And then, ito yung, ah, body mo. 'Yan yung body mo, pero ito yung trend line mo. 'Pag na-break diyan, dapat out ka na. So, 'pag tiningnan natin 'to, sa 5 minutes, sa 45 pala natin tiningnan 'yun. Eto ka, 'di ba? Well, nag-pullback siya, ayun, nag-pullback siya. Umabot pa siya hanggang doon. Pero puwede mo rin i-technical analysis uli 'yan dun sa pinakadulo kung gusto mo, dito. Pero makakatiyempo ka ng ganito, like itong leg na 'to, see? Oversold ka lang mag-start mag-technical analysis or overbought or oversold. Ito isang buo 'yan, puro 'yan na resistance, 'pag na-break yang resistance na 'yan, isang bagsak 'yan. Pero tingnan mo yung kung saan nag-umpisa yung resistance na 'yan, dito, hanggang doon 'yan, 'di ba? Dito 'yan nag-umpisa, overbought, 'yan lang ite-technical analysis mo. So, ang gagawin mo lang is, yun lang, mark mo yung isolate mo 'to, um, isolate mo 'yan sa lower time frame. Let's say 1 minute, saan yung low na yun. Nalagpasan ko na yata 'to. 'To. Isolate mo lang 'yan, nasaan ang low niya, nasaan yung overbought in the first place. Nandito yung overbought malamang, right? So, saan nanggaling 'yan? Dito, isolate mo siya, 'yan. Ano ang pinakamataas? Ito. So, isolate mo uli. Ano na pinakamataas mo? Ito na. So, ito yung strong mo na. Ito ang strong mo actually. Yan. So, ito ang strong mo. Yan. Kung hindi mo hahanapin sa ganito, ito ang strong mo.
kuwan nito, eh, divergence yan, eh. So, let's say sabihin natin ito ang strong mo. According sa according dito kay Overbought, right? Anong gagawin mo? Ang kailangan mo lang diyan is ma-break. Ang stop loss mo is right here, right? SL mo dito. Ayan, stop loss mo diyan. Ano nangyari? Ayan, na-break niya. So, ang drawing niyan is from here, binrake niya yung pinakamataas. Kukunin mo, saka yung pinakamababa. Ayan, kung may data ka na. So, dito nag-start ang long mo, right? Ito ang gray area mo. Yan. Kung may enough na data ka na, mag-regression ka. Ang regression mo. And then, kung kaya mong i-tolerate to, kasi lumabas ka na ng dalawang marker mo, it's up to you. So, paano mo ito-tolerate yan? Kunin mo tong pinakamababa, yung lumabas. Yan. Yan ang toleration mo. Hanggang saan mo kaya i-tolerate yan. Or, gumawa ka ng technical analysis. Nasaan yan? Alam mo na kung paano gagawin mo. Kunin mo itong pinakamataas. Right? And then, mag-technical analysis ka rito. Yung sa isang video, tinuro ko yung anong mangyayari kung hindi siya dumiretso sa taas. Like, dito may two ways yan, eh. Dalawang beses mo tong i-fibs kasi the other way around. Kasi ito, pataas lang yan, eh. Ang kinukuha lang natin dito is ito, eh. Itong break na to, eh. Eh, pag pababa, meron pang isang break kang kukunin. Nandun yun sa isang video. Yan. Something like this yun, eh. Ito kasi yung kinukuha mo pataas. Ang kailangan mong ma-break dito kasi yung baba. Ito yata yun, eh. Ipo-project mo. So, magkakaroon ka ng hindi aabot yan, eh. Parang hindi aabot, eh. Kaya meron kang chance na magkakaroon ka ng consolidation yan. Paano bang ginawa ko do'n? Sandali, parang isipin ko. Eto, hindi naman pala. Nakalimutan ko lang yung process. Pero ito lang pala yun. So, kung gusto mong i-take, kung gusto mong hindi pa mag-exit dito, kasi lumabas na yan ang marker natin, right? Ito yung technical analysis niya. Ito yung pinakamataas, right? And then, para ka tumaas, kailangan mong breakin to. Para ka bumaba, kailangan mong ma-break. Ito ang kailangan mong ma-break para ka bumaba, di ba? Itong measurement na to. Itong one, ito. Kailangan mo itong ma-break para ka bumaba. Kung hindi mo ma-break yan, may posible ka pang tumaas. Yan, posible ka pang tumaas. Ang range nitong pagtaas is from dito na hindi tumaas. Ano, ang range, sandali. Ang range na ito ay bababa is kung mabi-break niya ito. Hindi. Mali. Ayun, tama. Kasi nasa gitna tayo ng trade, eh. Medyo nalito ako dito, Pero, consolidation 'to, 'di ba? So, puwede mong gawa ng puwede kang mag-set siguro ng stop loss kasi kung iko-consider natin 'to na pinakamataas, ang hinahanap natin dito
siyempre is itong breakout na 'to, itong breakout na 'to, para siya tumaas, which is tama naman, oh. Hindi, mali. Itong breakout na 'to para siya bumaba, right? So, ito, ang drawing niya dapat ganito, na-break niya 'yan, hanggang dito lang siya, and then bababa na siya. Pero ito yung natin, 'yan, ito, waiting natin for reversal natin, 'di ba? Na-break niya nga 'yan, pero na-break niya rin 'tong resistance mo sa taas, itong stop loss mo. Ito yung stop loss mo, eh, SL mo 'to, eh, na-SL mo. So, ibig sabihin tataas pa siya, na-gets? Nalito lang ako ng konti, pero yeah, 'yan 'yun. Nag-continuation siya. Um, meron may video ako niyan, eh, papaano kunin yung dalawang na ang ginagamit lang ito, eh. Kunyari ito, gusto mong kunin yung pataas, yung hindi reversal, continuation. Meron yan, eh. Kaya ako ginawan ng kasi ano nga, nalilito nga ako, eh. Pero nagawan ko yon, so okay lang, mababalikan ko yun. Sandali. So ito yata yun, eh, pinakamabilis lang. Kung gusto mo mag-continuation 'to, kailangan niya i-break yung taas, 'di ba? So, magme-measure ka rito. Kailangan hanggang dito lang siya, hanggang diyan. 'Yan, hanggang diyan lang siya. Hindi niya, yun ang sabi ko dun sa video, hindi niya 'to mabe-break. Hindi niya na mabe-break. Kasi ang mangyayari niyan, 'pag nakita mo na 'to, hindi niya na-break 'tong ilalim, magagawa ka uli ng another measurement from here. Pataas naman. Itong kailangan niya i-break. Yan, diyan siya magla-lie 'pag na-break niya na. And then magpu-pullback yan. Ang pullback niyan is from here. So, dito ang entry mo ng long. Dito ang entry mo ng long. Yan, long, bullish. So, ang drawing mo nito is from here, pumasok siya doon, binrake niya yon, and then bumalik siya ng bullish dito. So, kung ito lang kunin natin, binrake niya yon, and then yan, bullish. Ito yung high natin. Ito yung long natin. Yan. Ito ngayon yung yan. Yan yun. Pero hindi ko to na-consider na kahit na bumaba siya, pwede pa rin siyang umangat. Pero binrake niya tong ilalim. Ito, binrake niya ilalim. Binrake niya din yung taas. Yan yung sinasabi nila na hindi din, eh. Pero at least alam natin na merong nag-e-exist 'to. Eto naman ngayon, 'pag gumawa ka ng 'to, yan. Hanggang dito yan. 'Pag ito siguro ang na-break niya, hindi na yan aangat. Pero hanggang hindi niya nabe-break 'tong 618, may posibilidad ka pa na umangat. Kasi
Meron pang isang support dito na mas malakas kaysa doon. Ang support nyo, tandaan nyo, hanggang dito yan. Hanggang dyan yan. Okay? Sana makatulong to. 30 minutes, matagal-tagal yan. Pero yung first part, pinakamaganda sa lahat. Ah, pag nakita nyo na to, pwede nyo na munang i-regression yan. Yan. Okay? May breakout dito. Okay? Yan lang for today. Bye-bye.